Maraming bansa ang masasabi kong mas mahirap sa Pilipinas. Parang mga mahihirap na syudad ng Pilipinas kung saan hirap sila sa akses ng malinis na tubig. Walang mga matitinong eskwelahan para sa mga kabataan. Walang mga trabaho at marami pang iba. Pero di ba kayo na-curious kung ano ang mga pinakamahirap na bansa sa ating mundo? At yan ang ating topic sa video na ito. Ang pinakamahirap na mga bansa sa ating mundo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka sa channel ko at di pa na-subscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati rin yung notification bell para maging like ka updated sa mga videos na ilalabas ko weekly na sigurado ko pupulutan mo ng kaalaman. Tara, at simulan natin ating video. Umpisahan natin sa criteria na gagamitin natin sa topic na ito. Alam nyo ba ang GDP? Ang GDP o Gross Domestic Product ay ang isang paraan para ma-determine natin kung pang-ilan ba ang isang bansa sa ranking ng pinakamayaman at pinakamahirap sa ating mundo. Umpisahan natin sa simpleng eksplanasyon kung ano ba ang GDP. Ang GDP ay ang total spending at total earnings ng bawat mamamayan sa isang bansa. Kasama dito ang total spending ng kahit anong sektor tulad ng gobyerno at mga companies. Kasama din dito ang mga total manufactured products ng isang bansa. Matapos makompute ang GDP, meron tayong tinatawag na GDP per capita kung saan ang total GDP ay di-divide kung ilang residente ang naninirahan sa isang bansa. At dito na natin ma-determine kung pang ilan ang ranking ng isang bansa kung wealth ang pag-uusapan. Umpisa natin sa ating panglima sa ating listahan. Panglima sa ating listahan ay ang Democratic Republic of the Congo. Ang Democratic Republic of Congo or DRC ay ang pinakamalaking bansa sa Sub-Saharan Africa. Sila ay merong malang economic challenges kahit na sila ay mayaman sa natural resources tulad ng cobalt at copper. Ang karamihan sa kanilang mga residente ay mga mahihirap. Sa katunayan, 62% ng Congolese ay nabubuhay sa $2.15 per day. Sila ay merong limited access sa education at healthcare. At meron silang napakataas na fertility rates na nagresulta ng pahirapang pag-alis sa poverty line. Ang kanilang GDP ay $42.6 billion, habang ang kanilang population naman ay 102.5 million residents. At dahil napakataas ang kanilang population, kanilang GDP per capita ay $1,474 lang. Pang-apat sa ating listahan ay ang Somalia. Ang Somalia ay matatagpuan sa Africa. Ang kanilang bansa ay merong political instability, meaning meron silang mga political conflicts at maraming problema sa kanilang gobyerno. Dahil dito, ang kanilang standard of living ay sadyang napakababa. Dahil din dito, hanggang ngayon ay meron silang limited infrastructures na magagamit sana for growth ng kanilang mga mamamayan. Ito ay nagresulta ng widespread poverty. Ang kanilang GDP ay $7.5 billion, habang ang kanilang population ay 18.2 million residents, na nagresulta ng GDP per capita of $1,370. Pangatlo sa ating listahan ay ang Central African Republic. As its name says, ito ay matatagpuan sa Central Africa. Ang bansang ito ay merong matinding economic challenges nang dahil sa political instability. Although sila ay merong mga natural resources tulad ng gold, oil, uranium at diamonds, ang kanilang bansa ay nananatiling mahirap dahil sa di maayos na pag-utilize nito. Ang kanilang bansa ay merong widespread poverty. Isabay mo pa ang pagtaas ng mga essential goods nang dahil sa Ukraine War at ang madalas sa pagbaha at pagkatuyo ng mga lugar na nag-contribute sa kanilang economic struggles. Ang kanilang GDP ay $2.2 billion, habang meron silang 5.8 million residents na nagre-resulta ng $1,130 para sa kanilang GDP per capita. Pangalawa sa ating listahan ay ang Burundi. Ang Burundi ay isang small landlocked country sa East Africa. Tulad ng bansa na nasa ating listahan na naunang nabanggit, ang Burundi ay merong political instabilities, conflicts between parties at corruptions. Dahil din sa baba ng kanilang ekonomiya, meron silang widespread poverty. Sabay mo pa ang kanilang rapid growth ng kanilang population na nagpapalala ng sitwasyon. 80% ng kanilang population ay nagre-rely lang sa kanilang subsistence agriculture na kulang para sa kanilang population na nagresulta ng malnutrition. Kanilang GDP ay $3.4 billion, habang ang kanilang population ay 13.3 million residents na nagresulta ng GDP per capita of $891. Pang-una sa ating listahan ay ang South Sudan. Ang South Sudan ay ang pinakabatang bansa sa ating mundo. Nakuha lang nila ang kanilang independence noong taong 2011. Tulad ng maraming bansa, sila ay umaharap sa maraming struggles. Sila ay merong political instabilities at ongoing conflicts. At dahil sila ay bago pa lang na bansa, sila ay merong mga napaka-limited na mga infrastructures na pumipigil sa pag-unlad ng kanyang mga mamamayan.
Ang karamihan sa kanyang mga residente ay nagre-rely sa traditional agriculture at dahil sa mga extreme climate events, ang kanilang kita sa pagsasaka ay madalas na i-interrupt. Ngayon, sila ay merong pinakamataas na widespread poverty sa kanilang bansa. Kanilang GDP ay $3.9 billion at meron silang 11.1 million residents na nagre-resulta ng $515.75 para sa kanilang GDP per capita. Karamihan sa mga bansang nasa poorest list in the world ay merong mga political instabilities na isa sa mga humahadlang sa kanilang pag-unlad. Maling pagpapalakad ng gobyerno ang isa sa mga major issues na nag-i-impact sa pag-unlad ng isang bansa. Lalayo pa ba tayo? Corruption sa Pilipinas ang isang major reason kung bakit ang Pilipinas ay nanatiling third world country. Dito na matapos ang ating video. Kung bago ka sa channel ko at di pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Click mo na yung subscribe button, pati na rin yung notification bell para maging lagi ka updated sa mga videos na ilalabas ko weekly na sigurado ko pupulutan mo ng kaalaman.